Katulad ng nakaraang buhay, inalok ako ng 5 bilyon para pumirma sa diborsyo. Ngunit hindi ako nagpumiglas tulad noon. Diretso kong kinuha ang tseke at mabilis na pumirma sa kasunduan. Si Bai Ningbing, para makatakas kasama ang dukhang estudyante, paulit-ulit siyang nag-alok ng malaking halaga para umalis ako. Pero matigas ang ulo kong tumanggi. Isang sagot lang ang ibinigay ko, ang pangako mong isang buhay, kahit isang segundo ay hindi pwedeng bawasan. Si Jiang Liwer, 25 anyos, napilitang umalis na wasak ang puso at naaksidente ang eroplano. Si Bai Ningbing na nawalan ng minamahal para sa kanyang kiputing buwan. Binagsak lahat ng kumpanya ng pamilya Fang, pinilit magpakamatay ang mga magulang ko. At ako, na isang taong pinahirapan ni Bai Ningbing ng baliw. Naabot na rin ang dulo ng buhay. Tinakpan ng nyebe ang katawan ko, bago tuluyang mawalan ng malay. Nakita ko si Jiang Liwer na nabuhay muli, umiiyak na humalik sa kandungan ni Bai Ningbing. Ang eroplanong nahulog sa dagat. May nagligtas sa akin. Sa wakas nahanap na kita. Isang malamig na mekanikong boses ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Sina Bai Ningbing at Jiang Liwer ang itinakdang bida ng mundong ito. Ako ay isang masamang karakter na naglilingkod sa istorya. Hindi ako karapat-dapat na pilitin ang hindi para sa akin. Ngayon ang yugto mo sa istorya ay patapos na. Parang 10 segundo lang ang lumipas o parang isang buong buhay. Natuklasan ni Fang Yuan na hindi siya namatay, kundi nagpakamatay. Ang espesyal na katulong ni Bai Ningbing ay nakatayo sa harapan ko. Walang ekspresyon, itinulak ang isang bank card sa akin. Fang, ito na ang 3 beses na kumakatawan ako kay Miss Bai para makipag-usap sa inyo tungkol sa pagtatapos ng kontrata ng pangangalaga. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng alok ni Miss Bai. Kung papayag kayong palayain siya, makakakuha kayo ng 5 bilyon. Narinig ko ang paulit-ulit na boses ng katulong. Unti-unting naging malinaw ang nagsusumamong isip ni Fang Yuan. Naisip ang mekanikong boses bago mamatay. Bumalik ako sa 3 taon na nakaraan. Matapos basahin ang script ayon sa tungkulin, at makita ang nakatitig na mata ni Fang Yuan, handa na ang katulong na tanggihan ako tulad ng dati. Gusto niyang kunin ang mga gamit sa mesa at umalis. Pero pinigilan ko ang kamay ng katulong. Pumapayag ako. Nang marinig ang sagot na ito, lumaki ang mga mata ng katulong. Puno ng pagkagulat ang boses. Talaga bang nagbago na ang isip ninyo? Pumayag kayong tapusin ang kontrata at palayain si Miss Bai. Diretso at mabilis kong pinirmahan ang pangalan ko sa kasunduan. Inagaw ko ang bank card at inilagay sa bulsa. Mabilis akong tumawag sa mga magulang ko. Tatay, pumunta kayo ngayon sa opisina para kumuha ng permanenteng paninirahan sa ibang bansa. Ilipat ninyo lahat ng ari-arian sa pangalan nyo. Gusto kong dalhin kayo palabas dito. Hinding-hindi na babalik. Nang marinig ang kahilingan ko, nagulat ang mag-asawang Fang. Yuan, may nangyari ba? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang pagpapakamatay. Pero sobrang nagmamadali ako. Nag-imbento na lang ako ng dahilan. Nanaginip ako kagabi ng masama. Nanaginip ako na kung mananatili tayo dito, masisira ang pamilya, mamamatay tayong lahat. Hindi maintindihan ng mga matatanda. Sinubukan nilang kumbinsihin ako. Pero matigas ang ulo ko sa pag-immigrate. Napaiyak pa ako. Mahal ako ng aking mga magulang, kaya pumayag din sila. Pinahid ni Fang Yuan ang luha. Bumaba rin ang mabigat na bato sa dibdib. Pumasok si Bai Ningbing at nakita ito. Pero umitim ang mukha. Hindi ka pa rin pumirma. Pero sapat na ang 5 bilyon bilang kabayaran. Ano pa bang hindi ka kontento? Nang marinig ang tiyatiyak na tono ni Bai Ningbing, saka ko lang nalaman. Hindi pa sinasabi ng katulong kay Bai Ningbing na pumirma na ako. Pero hindi ako binigyan ni Bai Ningbing ng pagkakataong magsalita. Napakunot no si Bai Ningbing. Hinawakan ako at diretso akong inilabas. Sumama ka sa akin ngayon. Huminto ang kotse sa labas ng ospital. Hinila ako ni Fang Yuan sa labas ng emergency room. Narinig ko ang seryosong boses ng doktor. Miss Bai, handa na ang operasyon ng kidney transplant ni Jiang. Noong nakaraang buhay, naaksidente ako sa sasakyan. Nasira ang bato ko at naoperahan. Sa panahong iyon, hindi na bumalik si Bai Ningbing. Kaya hindi ko ito makalimutan. Pero ano ang kinalaman ko dito? Bakit ako dinala ni Bai Ningbing? Parang may naalala, bigla akong nanginginig. Dinala mo ako rito para ibigay ang bato ko kay Jiang Liwer. Tiningnan ako ni Bai Ningbing. Lalong nagulat si Fang Yuan. Tumingin si Bai Ningbing sa loob ng operating room sa payat na anino. Kahit desidido na akong umalis. Nang marinig kong kaya ni Bai Ningbing gawin ito para kay Jiang Liwer, sumakit pa rin ang puso ko. Mahal mo ba talaga siya? Kaya dinala kita. Mananatili ka sa ilalim ng paningin ko. Wala kang gagawing makakasama kay Liwer sa mapanganib na oras na ito. Inutusan ni Bai Ningbing ang mga gwardiya na pigilan si Fang Yuan. Nagpalit siya ng damit at pumasok mag-isa sa operating room. Nakaupo ako ng manhid sa upuan. Sumasakit ang puso ko. Ilang nurse ang dumaan, nag-uusap tungkol sa sikat na teleserye.
Nakakainis ang pangalawang lalaki. Karapat-dapat siyang mabaliw at mabaon sa utang. Hindi ba niya alam na ang bida ay itinakdang magkasama? Mapait at malungkot ang ngiti ko. Itinakdang magkasama. Kaya sa muling pagkakataong ito, akong masamang karakter. Mabubuhay ng para sa sarili kong buhay. Hindi na ako makikipaglaro sa kanila. Matagumpay na natapos ang operasyon. Nang makitang namatay ang ilaw sa operating room, tumayo si Fang Yuan para umalis. Pero pinigilan siya ng mga gwardiya. Hindi ka pwedeng umalis kahit isang hakbang. Napilitan si Fang Yuan na umupo at maghintay. Sa bawat segundo na lumilipas, biglang kumirot ang aking tiyan, at ang aking mukha ay nagkunot. Ang mga malalaking patak ng pawis ay tumutulo mula sa aking noo. Alam kong ito na naman ang dati kong sakit na pamamaga ng bituka. Pumikit ang aking tuyo at puting labi. Mahina akong nakipag-usap sa mga bantay, humihingi ng gamot para sa pamamaga ng bituka o mainit na tubig. Walang ekspresyon ang mukha ng bantay na tumingin sa aking paghihirap, matigas ang sagot, hindi. Fang, ano man ang mangyari sa'yo, hindi kami maaaring umalis dito. Ito ba ang utos ni Bai? Kaya wala na siyang pakialam kung mamatay ako. Halos hindi na ako makahinga. Sa sobrang sakit ay hindi ako makaupo at bumagsak sa sahig, ngunit kagat-labing tiniis ko ito, unti-unting lumalabo ang aking malay. Naramdaman ni Fang Yuan ang malamig na sahig. Ang bantay ay mekanikal na nag-ulat sa akin, nagising na si Bai. Maaari ka nang pumunta sa kanya upang humingi ng pahintulot na umalis. Buong katawan ko ay puno ng pagod, ang pawis na damit ay dikit sa aking balat. Pilit kong itinayo ang sarili ko, hinila ang pagod kong katawan papunta sa labas ng silid ng may sakit, at narinig ko ang malambot na boses ni Jiang Liu. Bakit parang may sakit ka? Nahanap mo na ba ang mabuting taong nag-donate ng bato sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Kung hindi, baka hindi na ako magising. Bahagyang napatigil ang kamay ni Bai Ningbing na may hawak na kutsara, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Dahan-dahan niyang pinakain si Jiang Liu, napakalambing ng kanyang boses. Noon lang ay nasa operating room ka, hindi alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Kaya naman mukha akong masama. Ang nag-donate ng bato ay pumanaw na. Ako na ang magpapasalamat sa kanyang pamilya. Naayos ko na ang lahat. Lubos na naantig si Jiang Liu, sumubsob sa dibdib ni Bai Ningbing. Marahil ay naapakan niya ang sugat ni Bai Ningbing, kaya namutla si Bai Ningbing sa sakit, ngunit nagpanggap siyang kalmado at nagpatuloy sa pagpapakain ng lugaw. Hindi ito napansin ni Jiang Liu, na natili siyang nakayakap kay Bai Ningbing na may luha sa mata. Sabi ng bantay, si Ajie ay inatake ng pamamaga ng bituka. Nahimatay ba siya sa sakit? Hindi mo ba siya bibisitahin? Sa sandaling marinig niya ang pangalang Fang Yuan. Biglang nagdilim ang mukha ni Bai Ningbing. Malamang na peking sakit iyon para maawa. Sa kabila ng bintana. Ang dibdib ko ay masakit at mabigat. Sa pagitan ko at ni Bai Ningbing, ako ay lumakad ng 100 hakbang. Mas gugustuhin pa ni Bai Ningbing na umatras ng 100 hakbang kaysa makasama ako. At sa pagitan ni Bai Ningbing at Jiang Liu. Si Jiang Liu ay hindi kailangang gumawa ng kahit isang hakbang, si Bai Ningbing ay pupunta na sa tabi ni Jiang Liu, ibibigay ang kanyang buong sarili sa mga kamay ni Jiang Liu. Si Bai Ningbing ay nagmahal kay Jiang Liu hanggang sa puntong maaari siyang mag-donate ng isang bato, ngunit hindi niya ito sasabihin kay Jiang Liu dahil natatakot siyang masaktan at makonsensya ito. At sa wakas ay naunawaan ko na rin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng pag-ibig at hindi pag-ibig. Ang mga tao sa loob ng silid ay hindi alam na nasa labas ako. Ilang subo ng lugaw ang ininom ni Jiang Liu. Naalala ko, may isang tindahan ng lugaw sa tapat ng pintuan ng ating universidad. Dati, umiinom ako doon tuwing umaga. Matagal na akong hindi nakainom, medyo na-miss ko na. Nakita ang pananabik sa mukha ni Jiang Liu. Agad na ibinaba ni Bai Ningbing ang mangkok at tumayo, kinuha ang susi ng kotse. Ang ganitong maliliit na bagay ay pwedeng ipagawa na lang sa iba. Umiling si Bai Ningbing, inayos ang pagkakahiga ni Jiang Liu. Tinakpan niya ng kumot si Jiang Liu. Ang mga bagay na may kinalaman sa'yo, gusto kong personal na makita. Itinulak ni Bai Ningbing ang pinto at sinalubong ako agad. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nagyelo. Bumalik siya sa kanyang malamig at hindi mapapalapit na itsura. Ano ang gagawin mo rito? Gusto mo na naman bang pahirapan si Liu? Nakita ang mabilis na pagbabago ng mukha ni Bai Ningbing, nanginig ang mga daliri ni Fang Yuan. Huminga siya ng mahina. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo, hindi na ako gagawa ng problema para kay Jiang Liu. Maaari kang mapanatag. Sa mga sinabi ko, si Bai Ningbing ay laging nagdududa, hindi ito naging eksepsyon. Kung gusto mo akong mapanatag, tapusin na natin ang ating kontrata. Diretsong umalis si Bai Ningbing. Ngunit hindi niya narinig ang aking bulong, malaya ka na. Kumain ako ng kaunti. Pagkatapos ay nagsimula na akong mag-impake. Karamihan sa mga gamit sa bahay ay akin, si Bai Ningbing ay kakaunti lamang. Ang ilan sa mga ito ay ako pa ang bumili.
Ang mga coat jacket, wala akong iniwan. Kasama ang mga litrato naming dalawa ni Bai Ningbing, ang mga liham ng pag-ibig na isinulat ko sa kanya noong kabataan, at iba pang mga bagay, lahat ay itinapon ko. Noong araw na ganap kong nalinis ang villa na ito na akala ko ay tahanan ko, bumalik si Bai Ningbing. Pagpasok pa lang niya ay napansin na niya ang kakaiba. Tumingin siya sa paligid. Nasaan ang mga gamit ko? Matapat ko itong sinabi kay Bai Ningbing. Bahagya siyang tumingin sa akin, nanlilisik ang kanyang mga mata. Ilang araw lang akong hindi umuwi at ganyan ka nakaarte. Ang itinapon ko ay lahat ng aking binili. Ang iyo ay hindi ko ginalaw. At saka, bihira mo namang gamitin. Nang marinig ang aking paliwanag. Inakala ni Bai Ningbing na nagrereklamo ako dahil hindi siya umuwi nitong mga nakaraang araw. Bahagya siyang nakasimangot. May bahid ng lamig ang kanyang boses. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko nang sundin ang kontratang iyon. Ayokong makasama ka habang buhay. Pag-isipan mong mabuti, hindi pa ba sinasabi sa iyo ng espesyal na katulong? Kalagitnaan pa lang ng aking sinasabi, si Zheng Liur ay lumakad ng maliliit na hakbang papasok at mahinang nagsalita. Ye Fang, si Ningbing ay nasa ospital noong mga araw na yon para alagaan ako, kaya hindi siya nakauwi. Kung magagalit kayo, sa akin na lamang. Nang makita si Zheng Liur na yumuyo ko upang humingi ng tawad, agad nakunot noong inalalayan siya ni Bai Ningbing. Ang relasyon naming dalawa ay puro palitan ng interes lamang. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nanikip ang dibdib ni Fang Yuan. Nanginginig ang buong katawan. Sa paningin ni Bai Ningbing, ang pagitan nila ay puro pera at pakinabang lamang. Kaya naman paulit-ulit na tinataas ni Bai Ningbing ang halaga para makaalis. At ang nagbigay ng tunay na pag-ibig, mula simula hanggang wakas ay siya lamang. Pinagmasdan ko ang mga mata ni Bai Ningbing na puno ng pagmamahal habang nakatitig kay Zheng Liur. Tahimik akong tumalikod at bumalik sa kwarto. Pumasok si Zheng Liur na may dalang kape at mahiyain siyang tumingin sa akin. Ginoong Fang, nag-meeting si Ningbing. Nagtimpla ako ng kape. Mayroon din para sa inyo. Gusto ko rin sanang makipag-usap sa inyo. Hindi lamang ako tumanggi. Pinalabas ko pa si Zheng Liur. Pero ngayon na desisyon ko nang umalis, kaya sa muling pagharap kay Zheng Liur. Hindi na kailangang maging palaban tulad ng dati. Medyo kinakabahan si Zheng Liur. Pinisil-pisil ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Alam ko na kayo ni Ningbing ay magkaibigan mula pagkabata, pero ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Ginamit mo ang kontrata para itali siya sa iyong tabi. Araw-araw siyang nahihirapan. Hindi mo rin makukuha ang pag-ibig na gusto mo, at sa huli pareho lang kayong masasaktan. Ito ba talaga ang resulta na gusto mong makita? Sa bawat salita ay naging masalimuot ang lahat. Tinitigan ko si Zheng Liur. Umiti ako ng tahimik. Sa anong posisyon ka nagsasabi ng mga ito sa akin? Gaya mo lang ako. Mahal na mahal si Ningbing, kaya ayaw ko siyang makita na pinahihirapan ng ganito. Iyon ang magpapabalik sa kanya sa mga alaala ng kahirapan. Ng pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Hindi lamang kayo ang gusto niyang takasan, ang kulungang itinayo gamit ang pag-ibig, kundi pati iyong madilim na nakaraan. Siya ay isang taong lubos na mapagmalaki, hindi niya kailanman ipinapakita sa iba ang kanyang mga sugat. Pero hindi siya makalabas sa anino. Kaya kapag kaharap ka, ang kanyang emosyon ay malungkot at mabigat. Natigilan ako. Bakit gustong-gusto ni Bai Ningbing na tumakas mula sa akin? Sinamahan ko si Bai Ningbing sa madilim na 4 na taon. Nasaksihan ko ang kanyang mga kahiyahiyang sandali. Akala ko ang mga pinagsamang hirap at ginhawa ay lupa para sa pag-usbong ng pag-ibig. Pero para kay Bai Ningbing na nagnanais magsimula ng bagong buhay, ang lahat ng ito ay isang bangungot na hindi mawala. At ang pinakamalambot at pinakamahirap na bahagi ng kanyang puso ay ipinakita niya kay Zheng Liur. Hindi ba ito nangangahulugan na hindi ko kailanman napasok ang puso ni Bai Ningbing? Isang walang katapusang pait ang bumaha sa akin. Ang mga natitira kong hindi maalis na pagkahumaling ay naging abo na lamang. Ayokong magpakitang mahina sa harap ni Zheng Liur, pero hindi ko mapigilan ang mga malulungkot na emosyon. Pilit akong tumayo para umalis. Pero inakala ni Zheng Liur na ayaw kong makipag-usap at hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Nagmamadali siyang sumunod at sinubukan akong pigilan. Sinasabi ko lang sa inyo, bago pa man matapos ang kanyang salita, natumba ni Zheng Liur ang istante ng mga gamit sa dingding sa kanyang pagkataranta. Ilang florera ang biglang nahulog at tumama sa akin. Mahina akong umungol at nahulog sa sahig. Ang aking katawan ay nagkaroon ng mga sugat na dumudugo at ang aking mukha ay namutla. Matinding sakit ang kumapit sa aking mga ugat, sobrang sakit na halos hindi ako makahinga. Natakot din si Zheng Liur. Bago pa man siya makareact, bigla siyang natakot sa aso na biglang sumugod para protektahan ako. Noong bata pa si Zheng Liur, nakagat siya ng aso. Kaya nang makita niya ang malaking golden retriever na ito, instinct niyang tumakbo. Hinabol siya ng aso. Sa sobrang pagkataranta, napilay si Zheng Liur at diretsong nahulog mula sa hagdan. Ang sigaw ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong villa.
Nang makita ito ni Bai Ningbing na lumabas, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumakbo siya pababa at niyakap si Jiang Liuer sa kanyang mga bisig. Sa pagkakita sa nakakatakot na sugat sa noo ni Jiang Liuer, labis siyang nasaktan. Itinaas niya ang kanyang pulang mga mata at tinitigan ang aso sa hagdan. Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Narinig ko rin ang sigaw. Pilit akong bumangon sa kabila ng sakit para tingnan kung ano ang nangyari. Narinig ko ang galit na sigaw ni Bai Ningbing. Si Liuer ay kakagaling lang sa operasyon at mahina ang katawan at takot na takot siya sa aso. Bakit mo pinalabas ang aso mo para saktan siya? Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Sa sobrang sakit ay halos hindi ako makahinga at tanging mahinang boses lang ang lumabas sa aking lalamunan. Gusto kong ipaliwanag kay Bai Ningbing na siya ang unang nakatumba ng florera. Nang makita ni Rongbong na nasaktan ako, kaya niya ito hinabol. Alam mo naman na si Rongbong ay karaniwang maamo. Takot siya sa mga estranghero. Pero dahil lamang nag-aalala siya sa akin, ayaw ko nang makarinig ng mga walang saysay na paliwanag. Dahil hindi mo mapangasiwaan ang aso mo. At nasaktan ng sobra si Liuer, patay na lang ito para hindi na magdulot ng problema sa hinaharap. Hindi pinakinggan ni Bai Ningbing ang aking paliwanag. Direktang tinawag niya ang mga gwardiya at inutusan silang hulihin at dalhin ang aso. Nang makita ng ilang malalaking lalaki na papalapit kay Rongbong, agad siyang naging alerto. Ako naman ay nakaramdam ng matinding lamig. Likas kong sinubukang protektahan si Rongbong sa aking mga bisig, na mamalimos na huwag siyang saktan. Pero hindi nagpahina ang mga gwardiya. Puwersahan nila akong idiniin sa dingding at hinuli ang aso. Nang makita ito ni Rongbong, siya ay naging mailap at sumugod. Kinuha ng mga gwardiya ang batuta at hinampas siya. Napuno siya ng dugo pero tumahol pa rin siya para iligtas ako. Pero hinawakan siya ng mga gwardiya sa paa at itinaas. Pinilit niyang sumipa para makawala pero hindi siya makontrol ng mga gwardiya. Bigla silang kumalas at nahulog si Rongbong mula sa ikalawang palapag patungo sa marmol na sahig ng baba. Nasiraan ako ng bait. Nagtatakbo akong pababa, niyakap si Rongbong. Pero nakita ko lamang ang kanyang unti-unting pagdidilim na mga mata. Huli niyang hinimas ang aking kamay at tuluyang pumikit. Ramdam ko na parang nasisira ang puso ko, sobrang sakit. Yakap ko ang unti-unting lumalamig na katawan nito. Puno ng luha ang mukha kong tumingin kay Bai Ningbing. Sa tono ko'y walang katapusang pag-asa. Galit ka sa akin, galit ka. Bakit ka naman ganyan kalupit? Gusto mo talaga siyang patayin? Wala naman siyang kasalanan. Samantalang ngayon, si Bai Ningbing ay puro si Jiang Liuer na walang malay ang nasa isip at mata. Malamig niya akong tiningnan. Dahil lahat ng kasalanan ay nasa iyo. Akala mo ba kapag pumanaw ito para sa iyo, makakatakas ka sa parusa? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko hahayaang magdusa ng walang saysay si Liuer. Pagkasabi niya, tumawag si Bai Ningbing ng mga gwardiya at nag-utos. Lalong lumalapit ang tunog ng ambulansya. Hindi na niya pinansin ang iba. Dala si Jiang Liuer, umalis na siya. Ang pilay na paa ni Rongbong ay nakabitin sa aking palad. Habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng likuran ni Bai Ningbing, hindi ko na napigilan. Umiiyak ako nang pumutok ang boses ko. Bai Ningbing, noong araw, hinabol ka ng mga pinagkakautangan mo sa eskinita. Upang iligtas ka, si Rongbong ay binugbog at pinahirapan ng mga taong iyon na bali ang isang paa. Kaya naging sobrang takot ito sa mga estranghero. Mahal na mahal ka nito. Sa iyong pinakamalungkot at walang magawa, araw-araw itong nagbabantay sa iyo. Sumama sa iyo sa napakaraming mahabang gabi. Araw-araw naghihintay na umuwi ka. Bakit ka naman? Bakit ka naman ganyan kalupit? Tanong ko, bawat salita ay may dugo ng luha. Ngunit si Bai Ningbing ay hindi tumigil kahit isang hakbang. Ang sumagot sa akin ay ang malamig at matigas na boses ng gwardiya. Pinalalaki mo ang aso na manakit ng tao. Kailangan dalhin sa cold storage para magmuni-muni. 3 lalaki ang humila sa akin at itinapon ako sa cold storage. Mahigpit kong yakap ang bangkay ni Rongbong. Ang aking mga matang pula ay walang laman at manhid. Ang malamig na lamig ay bumalot sa akin. Parang tumatagos sa buto ang basa at malamig. Nanginginig ako sa ginaw. Ang singaw ay namumuo bilang frost sa aking katawan. Maputla ang balat na parang nyebe. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Bumagal ng bumagal ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Natagpuan ko ang sarili ko sa ospital. Inaayos ng doktor ang e-drip. Paano mo na-lock ang sarili mo sa cold storage? Kung 2 minuto pa nahuli ang pagkakita, narinig ang salitang mamatay sa lamig. Ang lamig na kumakain ng buto ay dumaloy muli sa aking katawan, tila hindi kailanman nawala. Naalala ko ang nakaraang buhay. Matapos mabangga ni Bai Ningbing at mabasag ang aking mga laman loob, inilibing ako sa nyebe at namatay sa lamig. Ngayon, muling nangyari. Muntik na naman akong mamatay sa ganitong paraan. Kaya't basta magmahal ako kay Bai Ningbing, lalapit ako ng walang hanggan sa kamatayan. At lahat ng mahalaga sa akin, wala bang magandang kahihinatnan? Naaalala ang nakaraang buhay.
Ang mga magulang ko na napilitang tumalon sa bangin para iligtas ako, at si Rongrong na namatay sa harap ko dahil sa pagbagsak. Hindi mapigilan ang sakit ng puso ko. Ang 10 daliri ay lumalim sa palad, kumakamot hanggang sa dumugo. Sa gitna ng kalungkutan, tumawag sina Mommy at Daddy. Ako at si Daddy ay nailipat na ang lahat ng ari-arian sa bansa. Nasubmit na rin ang immigration papers. Susunod na linggo ay darating na ang approval. Sigurado ka bang gusto mong mangibang bansa? Si Bai Ningbing, hindi mo ba siya mahal na mahal? Walang emosyon akong tumingin sa puting pader sa itaas. Ang boses ko'y parang patay na tubig. Walang alon. Sa buhay ko magpakailanman. Hindi na ako magmamahal kay Bai Ningbing. Binuksan ni Bai Ningbing ang pinto at tumingin sa akin na may komplikadong ekspresyon. Sa sandaling magtagpo ang aming mga tingin sa hangin, umiwas ako na parang nakuryente. Ilang taon na kaming magkakilala. Sa paningin ni Bai Ningbing, para akong walang kapagurang trumpo na umiikot sa kanya 24 oras. Walang hiya kong paulit-ulit na sinasabing mahal ko siya. Titignan ko siya ng may masidhing pagmamahal magpakailanman. Pinilit niya akong palayasin. Umaasa pa siya na ang aking marubdob na pag-ibig ay mailipat sa iba. Ngunit noong talagang sinabi kong hindi ko siya mahal. Noong nagsimula akong umiwas sa kanya, hindi siya naging masaya gaya ng inaakala. Sa halip, medyo naiinis siya. Hindi niya alam kung saan nagmula ang damdaming ito at ayaw niyang ipakita sa akin. Kaya nanatili siyang malamig na parang huwag lalapit. Hindi mo na ako mahal. Bakit mo sinaktan si Lior? Bakit ka nagkukunwaring may sakit para makuha ang atensyon ko? Bakit ayaw mong pirmahan ang kontrata? Sabi ng doktor malubha ang sugat mo pero sa akin ay mukhang maayos ka. May lakas ka pa para magdrama sa harap ko. Sa harap ng mapanuyang tanong ni Bai Ningbing, ang paos kong boses ay puno ng hindi masabing pagod. Bawat salitang sinabi ko ay totoo. Totoo na hindi kita mahal. Totoo rin na may sakit ako. At ang kontratang pinapangarap mo, pinirmahan ko na. Pumasok ang katiwala ng pamilya Fang. Noong nakaraang buwan, pinadrawing mo ang designer ng ilang wedding gown designs para kay Boss Bai. Tapos na. Tingnan mo kung may dapat baguhin. Napatawa si Bai Ningbing sa inis. Kinuha niya ang makapal na tumpok ng mga disenyo at pinunit ng husto sa harap ko. Sa gulat na tingin ng katiwala, lumingon siya at umalis. Nag-iwan lamang ng isang pangungusap dahil hindi mo alam kung ano ang totoo. Wala akong gusto kahit isa. Sumara ng malakas ang pinto. Nalilitong tumingin sa akin ang katiwala. Papapadalhan ko agad ng bagong drawing ang designer. Dahan-dahan akong umiling. Hindi na kailangan. Sunugin na ang lahat ng sorpresa at regalong inihanda ko dati para kay Bai Ningbing. Hindi na kailangan. Anyway, mawawala na ako sa mundo ni Bai Ningbing. Kailangan ko lang magtiis ng 1 linggo. Si Fang Yuan ay pinalabas na sa ospital. Dinala si Rongrong sa crematorium. Yung aso na laging dumidikit sa akin. Ang asong sumunod sa akin ay naging isang kahon ng abo. Dinala ko ang kahon pauwi. Tinitigan ko ang laruan na iniwan niya sa sofa ng matagal. Dumating ang hindi mabilang na alaala. Minsan, si Rongrong ay tumatalon para sa akin. Binawi ang regalo na itinapon ni Bai Ningbing. Minsan, ang mga eksena kung saan ako ay nasa tabi niya buong gabi dahil sa sakit na dulot ni Bai Ningbing. Minsan naman, ang mapayapang tingin niya noong nabuhay siya ng 15 taon at namatay ng natural. Ngunit ang luha ay umapaw sa aking mga mata. Tahimik na dumaloy sa aking mukha, patak-patak na nahulog sa sahig. Hindi na muling yayakapin ni Rongrong ang kanyang sarili sa aking mga bisig. Hindi na siya hahaplos sa akin para aliwin. Makalipas ang ilang araw, kasal ng 2 kong matalik na kaibigan sa industriya. Nakatanggap ako ng imbitasyon. Pinilit kong mag-ayos at dumalo. Nakita ng mga kaibigan na hindi maganda ang aking itsura. Lumapit sila upang aliwin ako. Sinabi nila na nitong mga nakaraang araw, dinala ni Ningbing si Jiang Lior upang maglinis ng libingan ng kanyang mga magulang. Sumama pa siya sa kanya sa probinsya upang makita ang kanyang mahihirap na magulang. Ngunit tiyak na siya ay naakit ng lalaking demonyo. Huwag kang mag-alala. Huwag ka ring malungkot. May kontrata ka. Tiyak na hindi siya magpapakasal sa kanya. Tama. Isang lalaking galing sa mahirap na pamilya, sobrang makaluma at walang pera. Gusto niyang umakyat sa mataas na posisyon. Saan siya mas magaling kaysa sayo? Si Ningbing ay pansamantala lamang ang pagkagusto. Sa huli, pipiliin ka niya. Dahil ikaw ang pinakamahalagang tao para sa kanyang pagbangon. Alam ni Fang Yuan na sila ay nagtatanggol sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nauunawaan ko na ang pag-ibig ni Bai Ningbing kay Jiang Lior ay isang pader na bakal na hindi masisira. Ayoko nang sumalpok sa pader na ito. Ayoko rin na magdusa ang aking mga kaibigan dahil sa akin. Seryoso kong sinabi sa kanila ang aking kasalukuyang saloobin. Natapos na ang kontrata ko at ni Bai Ningbing. Kung sino man ang gusto niya. Kung sino man ang pakakasalan niya, wala na akong kinalaman. Huwag na ninyong pag-usapan si Jiang Lior. Siya ang itinakdang lalaki ni Bai Ningbing. Walang makakapagbago nito.
Hindi naniwala ang ilang kaibigan sa aking sinabi. Lahat sila ay nagulat. Mahigit 20 taon mo na siyang gusto. Talaga bang bitawan mo na? Talo ka sa isang lalaking tulad ni Jiang Liur. Hindi ka ba nasasaktan? Siya ay 1000 beses na mas mabuti kaysa sa inyong lahat. Siya ang tanging lalaking nagustuhan ko sa buhay ko at mamahalin habang buhay. Kayo naman na pinag-uusapan siya sa likuran. Para kayong mga daga sa imburnal. Ang malamig na boses ni Bai Ningbing ay narinig mula sa likuran. Nakita namin siyang marahan na niyakap si Jiang Liur na may pulang mga mata. At pagkatapos ay tumawag siya. Agad na ipinaalam sa project department. Itigil ang lahat ng proyekto sa Pamilya Gu, Pamilya Shen, Pamilya Fang, at Pamilya Sheng. Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ng lahat. Nagulat silang tumingin sa kanya. Wala naman kaming sinabing masama. Para sa isang Jiang Liur, tatanggihan mo ang napakaraming negosyo. Kailangan ba itong malaking eksena? Puno ng pagkasuklam ang mga mata ni Bai Ningbing. Ang kanyang tono ay sobrang lamig. Si Liur ang aking hangganan. Sino man ang dadaan, magbabayad. Ang kanyang tingin ay gumalagala. Sa wakas, tumigil ito sa akin. Puno ng banta. Alam ni Fang Yuan na ginagawa lamang niya itong babala. Pilit kong nagsalita para sa aking mga kaibigan. Kailangan ba talaga ito? Ang boses ni Bai Ningbing ay nakakatakot na malamig. Kung ganoon, walang magandang mangyayari. Mula sa nakaraang buhay. Alam kong totoo ang sinabi ni Bai Ningbing. Hindi ko na kayang makipaglaban sa kanya. Dinala ko ang aking mga kaibigan palayo. Nagsimula na ang kasal. Kahit may distansya, kapag tumingin si Fang Yuan sa katabing mesa, nakikita niya ang bawat galaw ni Bai Ningbing at Jiang Liur. Siya ay maghuhugas ng mga tasa at ilalagay sa harap ni Jiang Liur. Siya ay mag-aayos ng pagkain at magbabalat ng hipon para kay Jiang Liur. Siya ay haharang sa mga inuming iniaalay kay Jiang Liur. Sa harap lamang ni Jiang Liur, tinatanggal ni Bai Ningbing ang kanyang malamig na balat. Nagiging ganito siya kaamo at maingat. Ang puso na hindi ko napainit sa loob ng maraming taon sa harap ni Jiang Liur ay naging malambot na parang sinulid. Ang kasal ay umabot na sa huling bahagi ng paghagis ng baukwet. Si Jiang Liur ay naiinggit lamang na tumingin sa bulaklak sa kamay ng nobya. Si Bai Ningbing ay hinila siya at pumasok sa karamihan. Tahimik na nakaupo si Fang Yuan sa kanyang upuan. Pinanood niya si Bai Ningbing na gamitin ang kanyang liksi upang makuha ang baukwet mula sa 12 ng kamay. Inayos pa niya ang kanyang damit. Lumuhod siya sa isang tuhod sa sahig. Buong paggalang na inialay ang baukwet kay Jiang Liur. Hindi ito isang proposal. Si Bai Ningbing ay gumagamit ng kanyang aksyon upang tahimik na ipahayag kay Jiang Liur at sa lahat ng bisita na si Bai Ningbing ay pinili si Jiang Liur. Sa buong buhay niya, siya lamang ang pakakasalan. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa akin. Sa harap ng mga tingin na may awa. Kahit pang-aasar, ako ang unang pumalakpak. Taos puso kong nais na matupad ang nais ni Bai Ningbing. Upang ako ay makalayo at magkaroon ng maayos na buhay. Pagkatapos ng kasal, nagplano si Fang Yuan na umuwi. Ngunit nakasalubong niya si Bai Ningbing sa baba ng gusali. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Iniwas ko ang aking tingin at nais kong umiwas. Ngunit tinawag ako. Hindi mo pa ba napagpasyahan ang tungkol sa pagwawakas ng kontrata? O hindi ka nasisiyahan sa presyo? Magkano ba talaga ang gusto mo? Maaari mo nang sabihin. Wala na akong gana na ipaliwanag sa kanya. Walang emosyon na narinig. Gusto ko ring itanong sa'yo, kasama ang ating 2 dekada na samahan, sapat na ba ang perang ito upang tuluyang putulin? Kukunin ko ang pera mo. Sa buhay na ito, magiging malinaw ang hangganan natin. Hindi na kailangan pang magkita muli. Ilang mga salita ang nagpatahimik kay Bai Ningbing. Tinitigan niya ako at dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata ang ilang mahirap ipaliwanag na komplikadong damdamin. Gusto niyang sabihin sa akin na gusto lang niyang tapusin ang abnormal na relasyong ito, hindi naman niya gustong putulin ang ugnayan namin. Ngunit nang makita si Jiang Liur na galing sa banyo, ang mga salita na nasa dulo ng kanyang dila ay ibinalik niya. Isa lang ang sinabi niyang salita. Ang kahulugan na ipinarating nang marinig ko mula sa kanya ang pag-amin, ang puso ni Fang Yuan na manhid na. Ay medyo nanghihina pa rin, ngunit mabilis kong inayos ang aking damdamin. Nakita ko si Bai Ningbing na hinawakan ang kamay ni Jiang Liur, magkadikit ang mga daliri. Bahagya akong tumango. Tutuparin ko ang iyong nais at makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Anong 5 araw? Nagkunot no si Bai Ningbing gustong magtanong. Ngunit si Fang Yuan ay lumingon na at umalis. Nang marinig niyang gutom si Jiang Liur, agad niyang binalewala ang sinabi ni Fang Yuan. Linisin ko na rin ang lahat ng natitira kong ari-arian. Mga gaming figurine, villa, sports car. Lahat ay ipinagbili ko at ginawang pera. Gabing umulan ng malakas, nag-aayos si Fang Yuan ng kanyang mga bagahe. Bigla kong narinig ang isang mabilis na katok sa pinto. Pumunta ako para buksan ito, at nakita ko si Jiang Liur na basang-basa sa ulan. Umiiyak siyang lumuhod sa harap ko.
Si Ningbing ay nahimatay ngayon at dinala sa emergency room, ngunit dahil hindi ako kamag-anak niya. Hindi ako makapirma sa notice ng rescue, kaya kinailangan kong makipag-ugnayan sa kanyang tiyahin sa ibang bansa. Halos maantala ang pinakamainam na oras ng kanyang paggamot. Nasa liig pa siya ngayon. Alam mo namang patay na ang mga magulang niya at wala siyang malapit na tao sa paligid. Hinihiling ko sa iyo, pakiusap, alisin mo ang kontrata at palayain mo siya, okay lang ba? Gusto kong maging asawa niya, hindi ko gustong walang magawa sa ganitong kritikal na sandali, nakatingin lang at hinahayaan siyang maghintay ng kamatayan. Sa pakiusap ni Jiang Liu, naalala ko noong nakaraang buhay sa ganitong oras, si Bai Ningbing ay nagkasakit din ng malubha. Nang malaman ko, agad ko siyang inilipat sa pinakamahusay na pribadong ospital, at tinawag ko ang lahat ng mga medikal na eksperto sa lungsod. Kaya't wala nang malaking nangyari sa kanya. Hindi na ako naghubad ng damit at inalagaan ko siya ng ilang araw at gabi nang walang tigil. Pagod na hindi na makatayo, ngunit nang magising si Bai Ningbing dahil sumigaw ako sa galit. Kay Jiang Liu ng ilang salita, nagalit siya at pinalayas ako. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-abala na magmukhang tanga, nagkunwari na lang akong wala akong alam. At si Jiang Liu na isang ordinaryong tao na walang background, pamilya o koneksyon, syempre sa ganitong kritikal na sandali, ay hindi makagamit ng napakaraming epektibong pangunang lunas sa pamamagitan ng kanyang koneksyon. Si Bai Ningbing ay magdaranas ng maraming sakit, iyon ay normal. Ngunit siya pa rin ang pangunahing babae sa mundong ito, tiyak na magiging ligtas ang kinalabasan, kaya hindi ako nag-aalala. Tahimik lang sinabi ko kay Jiang Liu, Ginoong Jiang, gusto mo bang manood ng mga idol drama? Sa drama, ang mayamang gwapong bida at ang simpleng bida ay nagkakagusto sa isa't isa. Kadalasan ay maraming pagsubok ang kailangan nilang daanan bago magkaroon ng masayang wakas. Ikaw at si Bai Ningbing, ganyan din ngunit kahit anong aksidente ang dumating sa inyo. Kahit may mga tauhang tulad ko na humahadlang, hindi nito pipigilan ang inyong pagtatagpo. Kaya huwag kang mag-alala sa kaligtasan ni Bai Ningbing. Ikaw ang itinakdang asawa para sa kanya at kayo ay magkakatanda ng magkasama. Hindi na ako gagawa ng anumang hadlang para sa inyo. Ang gusto mo ay naibigay ko na kay Bai Ningbing. Si Jiang Liu, na sobrang balisa, ay tumingin sa akin na walang liwanag ang mga mata, hindi maintindihan ang sinasabi ko. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Isinara ko ang pinto at umakyat para magpahinga. Umuulan buong gabi. Nang bumaba ako, natuklasan ko na si Jiang Liu ay hindi umalis, kundi lumuhod sa bakuran buong gabi. Maputla ang mukha ni Jiang Liu na parang papel. Ang buong katawan niya ay hilo at antok. Nang makita siyang ganito kahina, nagulat din si Fang Yuan. Gusto niyang lapitan at suportahan siya, ngunit nang iabot niya ang kanyang kamay, itinulak siya ni Bai Ningbing na dumating. Nakasuot pa si Bai Ningbing ng damit pang ospital, walang kulay ang mukha, ngunit mahigpit niyang niyakap si Jiang Liu. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang mainit na noo ni Jiang Liu, pagkatapos ang kanyang tingin sa akin ay biglang naging matalim at malamig. Hindi kanya kailanman sinaktan. Pinatayo mo siya buong gabi, ang tapang ng puso mo. Sa galit na pagsigaw ni Bai Ningbing, nagkamaw ang kamay ni Fang Yuan at ang kanyang boses ay puno ng malalim na kawalan ng lakas. Wala akong kinalaman dito. Kagabi pinauwi ko na siya. Siya ang walang imik na lumuhod ng ilang oras. Magaling, wala kang kinalaman. Nang hihina na ngayon si Liu, pwede kang gumawa ng anumang dahilan. Hindi siya makapagtanggol ng isang salita. Ngunit alam mo kung ano ang ginawa mo at alam ko rin ito ng malinaw. Kaya huwag kang maghanap ng mga dahilang ito na hindi malinaw. Sana ay manalangin ka na walang mangyari kay Liu, kung hindi, tiyak na babayaran mo ito. Matapos ang matinding pagsaway ni Bai Ningbing, dinala niya si Jiang Liu sa ospital at pinilit akong isama sa kotse. Hindi inaalis ni Bai Ningbing ang kanyang tingin kay Jiang Liu na nanghihina. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay tila umaapaw, patuloy na minamadali ang driver. Pinagpapawisan na ang driver. Ang sobrang tensyon na nerbiyos ay malapit ng maputol. Nang lumiko sa isang kanto, mariing piniga ng driver ang gas. Hindi niya napansin ang sports car na biglang lumitaw sa pahilis na likuran. Diretso bangga ang dalawang sasakyan. Si Fang Yuan ay nasa passenger seat. Pinakamatindi ang impact na natanggap. Sumalpok ang ulo niya sa pinto ng kotse, parang lilipat ang mga laman loob niya. Sobrang sakit na halos hindi siya makahinga. Unti-unting nawawala ang kanyang malay sa gitna ng sakit at kaguluhan, mabigat na pababa ang kanyang mga talukap. Ang kulay dugo ay tumakip sa lahat ng kanyang paningin. Nakita niya sa labas ng nabasag na bintana ng kotse, ang likod ni Bai Ningbing na umaalalay kay Jiang Liu na puno ng dugo habang umaalis. Narinig niya ang mga sirena ng ambulansya at ang nagmamadaling boses ng doktor na ang sugatang ito ay may naputol na ugat. Kailangan ng agarang operasyon kung hindi ay nasa panganib ang buhay, sigurado ka bang unang aalagaan ang pasyenteng may mataas na lagnat. Wala siyang nakamamatay na sugat, ang pag-antala ng paggamot ay walang panganib.
Ang boses ni Bai Ningbing ay pumasok sa tainga ni Fang Yuan sa kabila ng pinto. Naging tunog na narinig niya matapos mawalan ng malay. Gusto ko lang si Liwer na ligtas, kahit anong mangyari kay Fang Yuan. Dapat unang iligtas si Liwer, ang ibang tao ay wala akong pakialam. Matapos makalabas sa isang mahabang bangungot. Pagkagising ni Fang Yuan, nakita niya ang kanyang mga magulang na umiiyak. Sabi ng doktor na halos hindi ka na mailigtas. Halos atakehin sa puso ang tatay at nanay mo, buti na lang at okay ka. Ang kaginhawaan matapos ang pagkaligtas ay dumating kay Fang Yuan. Dahilan upang hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Nagyakapan ng tatlong mag-anak ng matagal bago kumalma ang mga magulang ni Fang Yuan. Inalis nila ng marahan ang luha ko. Sa pagkakataong ito ay sobrang bigat ng sugat mo, ipagpaliban natin ang pag-alis ng isang buwan, hindi ba? Sa pag-alala sa lahat ng nangyari matapos muling mabuhay, natatakot pa rin ako, ngunit mariin akong umiling. May matigas na paninindigan. Hindi ipagpaliban, tatay. Nanay, ang Europa ay may magandang serbisyong medikal, doon na tayo magpagaling. Sundin natin ang orihinal na plano, bukas ng hapon ay aalis na tayo. Inatasan ko ang aking mga magulang na bumalik sa villa. Kunin ang aking bagahe at ang abo ni Rongbong. Dumating ang dalawang nurse upang mag-inspeksyon, nagkwentuhan tungkol sa maraming chismis. Narinig na ang presidente ng Bai Group ay nasa ating ospital, umupa ng lahat ng silid at inimbita ang lahat ng eksperto. Para lamang alagaan ang kanyang nobyo na may kaunting lagnat. Sobrang lambing, parang isang teleserye. Anong background ng lalaking iyon para maging ganito ang pag-aalala sa kanya ni Bai Ningbing na makapangyarihan sa Jing City? Umiling ang isa pang nurse. Biglang may naalala. Ikaw at ang lalaking iyon ay sabay na dinala, anak siya ng sinong mayamang pamilya. Nanginginig ang aking pilik mata, bumaba ang aking tingin, at mahina ang boses. Hindi ko kilala. Tulad ng sinabi ninyo, bida siya ng teleserye. Ako ay isang Miss Extra, paano ko malalaman? Naisip din ng mga nurse na tama ito. Inalis nila ang unan sa aking kamay at umalis habang nag-uusap. Ang silid ay naging tahimik. Kinuha ni Fang Yuan ang kanyang telepono, tahimik na tinanggal ang lahat ng contact ni Bai Ningbing. Matapos gawin ito, tumawag ang kanyang mga magulang, sinabing malapit na sila sa ospital. Tinulungan ako ng tagapag-alaga na sumakay sa wheelchair. Iniwan ang silid. Pagbukas ng elevator, nakita ni Fang Yuan ang personal assistant ni Bai Ningbing. Nagbati ang assistant, itinaas ang folder at may malayo at magalang na tono. Noong huling pagpirma mo, nagbiyahe ako ng 2 linggo, hindi pa naisumite ang kontratang ito. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko na ito kay Bai. Narinig ang boses ni Bai Ningbing mula sa likod. Nakita ang kanyang malamig na mga mata. Ilang beses na ito, hindi pa siya pumipirma. Pinutol ni Fang Yuan, kinuha ang folder sa assistant at iniabot mismo kay Bai Ningbing. Nakita ang walang ekspresyong mukha ni Fang Yuan at ang nag-aalangan na assistant, nagduda si Bai Ningbing. Bubuksan niya ang kontrata, Ningbing, saan ka nagpunta? Sabi ng nurse kailangan mong magpatingin. Isinara ang pabalat na kalahating bukas, ibinalik ni Bai Ningbing ang folder sa assistant. Alam kong hindi siya pumirma. Gumawa ng bagong kontrata, itaas ang halaga ng 30 beses. Ibinaling niya ang tingin kay Fang Yuan, may mabigat at mabilis na tono. Ito ang ika-4 na dagdag ko. Sana sa pagkakataong ito, hindi mo ako bigin. Diretso siyang lumingon. Punta sa room. Nalilito ang assistant na tumingin kay Fang Yuan. Tanging ako lang ang nakakaalam na si Bai Ningbing ay abala sa pag-aalaga sa kanyang minamahal. Sa pagtingin sa papalayong likod ni Bai Ningbing, ipinakita ko ang isang mapagpatawad na ngiti. Lahat ng ito para sa kanya. Ang pagpapalaya ko sa kanya, sa susunod niyang gustong marinig, saka mo sabihin. Bumukas ang pinto ng elevator, umiti ang mga magulang at lumapit sa akin, nilagyan ako ng coat. Pagkatapos ay iniwan ang ospital. Maganda ang panahon, sikat ng araw. Inangat ko ang kamay upang saluhin ang mainit na liwanag. Ang matagal na lamig sa aking katawan ay nawala na. Kinuha ko ang 3 tiket ng eroplano at mumiti sa aking mga magulang. Kalimutan natin ang nakaraan, magsimula tayo ng bagong buhay. Sa pagkakataong ito, ayoko nang maging extra. Gusto kong maging bida sa aking buhay, ang hindi mapapalitang bida. Inalo ni Bai Ningbing ang umiiyak na Zheng Liwer. Sabi ng doktor kung unti-unting mag-ayos. Bababa ang resulta ng pagsusuri. Tumango si Zheng Liwer, niyakap si Bai Ningbing. Basang mga mata niya, tumingin kay Bai Ningbing. Aalagaan kita, gagaling ka ng mabilis. Mahigpit silang nagyakapan, parang walang makapaghihiwalay sa kanila. Pinutol ng katok ang masayang yakap. Ang kontratang ito ay hindi pa naibibigay sa iyo. Inilipat ni Bai Ningbing ang tingin sa assistant sa pintuan. Kinuha niya ang folder na ibinigay ng assistant. Hindi pa ba siya pumirma? Bakit ibinigay sa akin? Binuksan ni Bai Ningbing ang huling pahina. Sa pagtingin sa pamilyar na sulat kamay sa dulo, siya ay natigilan. Matatalim ngunit may bahid ng hindi napapansing pagod. Kilala niya ito, sulat kamay ni Fang Yuan.
Ang petsa ay halos 1 buwan na ang nakalipas. Namilog ang mga mata ni Bai Ningbing, ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliring humahawak sa folder ay biglang pumuti. Kailan niya ito pinirmahan? Ang kanyang espesyal na katulong ay yumuko, magalang ngunit malayo ang sagot, noong araw na 3 beses akong pumunta kay Ginoong Fang. Pinirmahan niya ito kaagad. Noong oras na yon, nakatanggap ako ng inyong agarang utos na maitalaga sa ibang bansa, at napunta sa ibang bansa upang hawakan ang krisis sa proyekto. Ngayong umaga lang ako nakauwi at agad pumunta sa ospital upang ibigay sa inyo ang dokumento. Bago yon, sa pag-uulat ng trabaho sa telepono, nabanggit ko na naipirma na ang kasunduan. Maaaring abala kayo sa pag-aalaga kay Ginoong Jiang noon kaya hindi inyo napansin. Biglang hinila ang alaala ni Bai Ningbing. Tila may malabong alaala siya nito, ngunit noong panahong iyon, katatapos lang ng operasyon ni Jiang Liu. At lahat ng kanyang atensyon ay nasa kanya. Saan niya papansinin ang sinabi ng espesyal na katulong tungkol kay Fang Yuan? Pinirmahan 1 buwan na ang nakalipas. At lahat ng pangyayari pagkatapos noon, pagbibigay ng bato, pagsusuka. Kamatayan ni Rongbong, malamig na kasal, aksidente sa sasakyan. Paulit-ulit niyang sinisisi si Fang Yuan kung bakit hindi pumirma, paulit-ulit na nagdagdag, at ngayon, sinabi pa ang ika-4 na pagdagdag. Isang hindi maipaliwanag na init ang biglang sumiklab sa pisngi ni Bai Ningbing. Ito ay isang malaking galit na dulot ng pagiging niloloko at pagiging minamaliit. Si Fang Yuan ay nangahas. Nangahas siyang pumirma ngunit hindi umimik, hinayaan siyang maging parang isang payaso. Na tumatalon-talon. Pumirma siya, totoong pumirma siya, bulong ni Bai Ningbing sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagbabago-bago. Pagkatapos ng unang pagkabigla, sumunod ang malaking galit at ang pakiramdam ng hindi pagpapahalaga. Bakit siya pumirma? Sino ang nagpapahintulot sa kanya? Ang mga salitang ito ay lumabas ng hindi sinasadya. Dulot lamang ng emosyonal na paglabas. Si Jiang Liu ay nakasandal sa kanyang dibdib, nararamdaman ang tigas ng kanyang katawan at ang bagyo sa kanyang tono. At mahiyain na hinila ang laylayan ng kanyang damit. Ningbing, anong problema? Pumirma si Ginoong Fang. Hindi ba mabuti yon? Maaari na tayong magkasama ng hayagan, malaya na tigilan si Bai Ningbing. Hindi ba ito ang pinapangarap niya sa loob ng 3 taon? Gamit ang pera upang tapusin ang relasyong nakakasakal, tanggalin ang pananakit ni Fang Yuan. At ituloy ang kanyang tunay na liwanag, si Jiang Liu. Ngunit ngayon na nakamit na ang layunin, bakit wala siyang kasiyahan? Bagkus ay masikip ang kanyang dibdib, parang may isang bagay na malakas na humampas. Si Fang Yuan na parang pandikit. Paano siya naging ganito kabilis? Ang 50 bilyon ba ay talagang mahalaga sa kanya? O naglalaro lang siya ng panibagong laro ng pag-atras para sumulong? Sigurado iyon. Tiyak na iniisip niya na ito ay makakakuha ng kanyang pansin na magpapasisi sa kanya. Mabilis na nakahanap si Bai Ningbing ng makatwirang paliwanag para sa sarili at muli namang naghari ang galit. Bigla niyang isinara ang folder na nagdulot ng malinaw na tunog na ikinagulat ni Jiang Liu. Anong mabuti? Ang tono ni Bai Ningbing ay malamig, akala niya tapos na ang lahat. Ang kanyang aso ay nanakit sa'yo. Pinilayan ka sa ulan hanggang mahimatay, halos mapatay ka pa. Pusang binawasan niya ang mga detalye ng pinsala ni Jiang Liu. At ang paliwanag ni Fang Yuan noong panahong iyon, at pinili lamang maniwala sa kanyang nais paniwalaan. Pero Ningbing, sinabi ni Ginoong Fang, inais ni Jiang Liu na ipagtanggol si Fang Yuan ng kaunti. Noong araw na iyon, talagang hindi siya maingat. Liu, napakabait mo. Hindi mo naiintindihan ang kanyang kasamaan. Pinutol siya ni Bai Ningbing, ang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Hindi ko hahayaan ang bagay na ito. Dahil kumuha siya ng pera, dapat siyang lumayo. Sa halip na manatili sa Beijing at magdulot ng gulo, paulit-ulit nasaktan ka. Utos niya, agad na alamin kung nasaan si Fang Yuan ngayon. Dahil kinuha niya ang aking pera, hindi madaling makatakas. Gusto niyang personal na tanungin si Fang Yuan kung anong laro ang kanyang ginagawa. Gusto niyang ipaalam sa kanya na kahit pumirma siya, ang kanyang pagkasira kay Bai Ningbing at Jiang Liu ay hindi magiging madali. Isang bahagyang pagod ang sumilay sa mga mata ng espesyal na katulong. Ngunit magalang pa rin siyang tumugon, opo, Pangulong Bai. Sa kanyang puso, alam niya wala na siguro ito sa inyong kontrol. Sa International Departure Hall ng airport, nakaupo si Fang Yuan sa wheelchair, nakatingin sa mga eroplanong lumalapag at umaalis. Maingat na inayos ng ina ni Fang ang kanyang kwelyo, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin, ngunit sa kanyang mukha ay mayroon ng pag-asa para sa bagong buhay. Ayuan, sa pagdating doon, huwag ka nang mag-isip ng kahit ano. Matapos ayusin ng ama ni Fang ang huling pamamaraan ng pagsakay, lumapit siya at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Lahat ay nasa katahimikan. Bagaman hindi nila alam kung bakit ang kanilang anak ay ganito kadesidido, kahit na ginamit ang bangungot upang hilingin sa kanila na umalis. Pinili nila ang walang kondisyong paniniwala at suporta.
Ang mga pangyayari sa panahong ito, lalo na ang malubhang pinsala ng kanilang anak sa ospital. Habang si Bai Ningbing ay abala lamang kay Zheng Liu, ay nagpalalamig na sa kanila. Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Ngumiti si Fang Yuan, ang ngiti ay mahina, ngunit ito ay tunay na gaan mula sa loob. Lahat ay magiging maayos. Ibinaling niya ang kanyang ulo at marahang hinaplos ang pinong urn sa kanyang dibdib. Rongrong, aalis na tayo rito. Patungo sa isang maaraw na lugar, hindi ka na matatakot. Isang anunsyo ang nagsabing nagsisimula na ang pagsakay sa kanilang flight. Tara na. Itinulak ng ama ni Fang ang wheelchair. Sa sandaling iyon, isang biglaang matalas at mabilis na tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig, kasabay ng isang malamig at galit na sigaw, Fang Yuan, tumigil ka. Ang katawan ni Fang Yuan ay bahagyang nanigas, ngunit hindi siya lumingon. Ang mga mukha ng kanyang ama at ina ay nagbago. Nagmamadali silang nag-alala na protektahan ang kanilang anak. Si Bai Ningbing ay humahabol, hingal na hingal, tila nagmamadaling dumating. Sa labas ng uniforme ng pasyente ay isang Amerikana lamang ang suot, ang mukha ay hindi normal na namumula dahil sa galit at pagtakbo. Ang ilang mga bodyguard na nagmamadaling sumunod ay nasa likuran niya. Siya ay sumugod pasulong at biglang hinila ang wheelchair ni Fang Yuan. Pinilit niyang harapin ang kanyang paningin. Fang Yuan, anong ibig mong sabihin? Ibinagsak niya ng malakas ang kasunduan ng diborsyo kay Fang Yuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pumirma ka na? Pinagmumukha mo akong tanga na pinapaikot-ikot mo. Masaya ka ba? Sapat na ba sa iyo ang 50 bilyon? Napakamura ng pag-ibig mo. Malakas ang kanyang boses, kaya napalingon ang mga nakapaligid na pasahero, tahimik siyang pinagmamasdan. Sa kanyang mga mata ay wala na ang dating paghanga, sakit at pagsusumamo. Tanging halos walang pakialam na katahimikan ang natitira, na mas ikinagulat at ikinagalit ni Bai Ningbing kaysa sa anumang pagtutol. President Bai, sabi niya, ang boses ay mahina pa mula sa sugat. Sa pagitan natin, pera at bagay na ang usapan. Sasakay na ako ng eroplano. Pera at bagay na ang usapan, wala ng koneksyon. Para bang nakarinig si Bai Ningbing ng pinakamalaking biro. Yumuko siya at lumapit kay Fang Yuan, nasusunog ang galit sa kanyang magagandang mata. Pinahirapan mo si Zheng Liu ng sobra, muntik nang mamatay. Akala mo ba kapag kinuha mo ang pera ay makakaalis ka na? Wala namang ganyan kadaling bagay sa mundo. Ano pa ang gusto mo? Mahinahong tanong ni Fang Yuan. Kahit may bahid ng bahagyang pangungutya, isara mo na naman ako sa imbakan ng malamig o tulad sa aksidenteng ito. Titig na mamatay ako, may kakaibang sakit sa dibdib, pero agad na matigas na sinabi iyon ay nararapat sa iyo. Dapat kang magbayad para sa pananakit kay Zheng Liu. Ngayon, sumama ka agad sa akin at lumuhod kay Zheng Liu para humingi ng tawad. Kung hindi, papahirapan ko ang pamilya Fang na hindi na makakapagpatuloy sa bansa. Huwag mong kalimutan ang kumpanya ng mga magulang mo. Bigla siyang pinutol ni Bai Ningbing at Fang Yuan, ngunit may hindi pa naranasang lamig at determinasyon. Tingnan mo kung anong lugar ito. Tingnan mo ang tiket sa eroplano sa aking kamay. Lahat ng aking pamilya Fang ay nailipat na sa ibang bansa. Sa loob ng bansa, kaya mong gawin ang kahit ano. Pero ngayon, hindi pa umaabot ang iyong kamay ganoon kalayo. Hindi ka karapat-dapat na manakot sa akin. Huminga siya ng malalim. Nagpatuloy siya, tungkol kay Zheng Liu, sasabihin ko sa huling pagkakataon, ang kanyang sugat ay walang kinalaman sa akin. Kung gusto mo talagang makipag-away, hindi ako tutol na ibenta sa internasyonal na media ang kwento kung paano ka umasa sa pondo at koneksyon ng pamilya Fang sa nakaraang 3 taon. At kung paano mo sinira ang tulay pagkatapos tumawid. Sabihin mo, sa oras na yon, ang reputasyon mo bilang Presidente Bai ang masisira. Ako pa rin ang mas nakakatawa bilang kontrabida. Tuluyang natigilan si Bai Ningbing, hindi makapaniwalang tumingin kay Fang Yuan. Ang lalaking ito sa harap niya, matalas ang pananalita, malamig ang tingin at hindi umaatras. Siya ba talaga ang Fang Yuan na laging sumusuko at nagpapakumbaba sa kanya? Ang Fang Yuan na nagmamakaawa. Naglakas loob pa siyang manakot. Lakas loob mo? Nanginginig sa galit si Bai Ningbing. Subukan mo kung lakas loob ko, pilit na umiti si Fang Yuan. Ang ngiting iyon ay malamig at puno ng distansya. Noong una, itinuring kitang aking buhay, ngunit itinuring mo akong damo. Ang damong ito ay hindi na nais sumama sa iyo, ang bulaklak na hari. Tapos na. Sana ay manatili ka sa iyong itinakdang pangunahing lalaki, huwag mo nang saktan ang iba. Nagsignal siya sa kanyang ama, at agad na itinulak ni Padre Fang ang wheelchair, lumiko palayo kay Bai Bingbing na nakatayong matigas. Huwag ka nang bumalik, ayaw na kitang makita muli. Sumigaw si Bai Bingbing nang wala sa sarili sa kanyang likuran. Dumami ang mga nanonood. Hindi lumingon si Fang Yuan, isinantabi lang ang kanyang kamay at mahinang kumaway. Gumawa ng paalam, 1 kilos ng walang hanggang paghihiwalay. Ang eroplano ay sumagwan sa kalangitan. Lumipad patungo sa maliwanag na asul na langit. Tinignan ni Fang Yuan ang lumiliit na lungsod sa bintana at marahang ipinikit ang kanyang mga mata.
Ang pusong puno ng sugat sa kanyang dibdib ay sa wakas ay tumigil sa pagsakit para sa babaeng iyon. Isang tahimik at mayamang bayan sa baybayin ng Europa. Isang mababangkay ngunit mataas na pagganap na itim na sports car ang pumasok sa isang modernong mansyon sa tabi ng dagat. Bumukas ang pinto. Isang mahabang binti ang lumabas, ang makintab na sapatos ay humakbang sa makinis na bato, suot ang isang maayos na pagkakabagay na casual suit. Hindi na makita ang dating kahinaan at pagkalumo. Sa kanyang mukha ay isang salamin na nagtatakip ng bahagi ng kanyang mukha, ang nakalabas na panga ay malinaw at matalim. Ang kanyang tindig ay matatag at mapagkumbaba, may kaunting lamig na mahirap lapitan. Makikita lang kung minsan siya ay bahagyang kumunot ang noo. Sa ilalim ng kanyang mga mata, isang sandaling pagkislap ng isang gaanong ulap mula sa nakaraan. Ang aksidenteng iyon at ang kawalang awa ay nag-iwan ng ilang hindi lubusang mabubura na baka sa kanyang katawan. Ngunit sa ilalim ng pinakamataas na kondisyong medikal at maingat na pag-aalaga. Walang malaking problema sa loob ng 3 taon. Nanirahan siya kasama ang kanyang mga magulang sa tahimik na bansang ito, nagpagaling. Habang malayong nagpapatakbo ng malaking yaman na inilipat ng pamilya Fang, gamit pa ang kanyang pagkakaalam sa hinaharap. Sa buong mundo, gumawa siya ng ilang napakatumpak na pamumuhunan na nagparami ng yaman ng pamilya Fang ng ilang beses. Lubos na nakatatag sa internasyonal na entablado. Siya ay naging isang mahinahon ngunit hindi maaaring baliwalain na misteryosong bagong yaman sa mundo ng pananalapi. Natuto siyang mag-surf, mag-ski, at nagsimulang sumubok ng rock climbing, masigasig na nararanasan ang lahat ng magagandang bagay na kanyang pinalampas sa nakaraang buhay. Ngunit nawala ang malaking aso na laging kumakawag ng buntot at lumulukso na may pilay na paa. Ginoo, bumalik na kayo. Lumapit ang matandang katiwala, magalang na tinanggap ang kanyang hinubad na jacket. Ang katiwalang ito ay isang matandang lingkod ng pamilya Fang. Sumama sila rito. Nasaan sina tatay at nanay? Pumunta sina Ginoo at Ginang sa art exhibit ng komunidad. Sabi nila babalik sila ng huli. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang naka-encrypt na mensahe. Mula sa kanyang mataas na sweldong pribadong intelligence team. Ang nilalaman ay isang simpleng ulat sa kasalukuyang kalagayan ng Bai Group. Ito ang nakagawian ni Fang Yuan. Ay siguraduhin na ang dalawang iyon ay lubusang malayo. Alam niya na sina Bai Bingbing at Jiang Liu ay nagpakasal ng mataas ilang sandali matapos siyang umalis. Naging isang perpektong mag-asawa na kinainggitan ng lahat. Ang Bai Group ay mabilis na umunlad noong una, ngunit sa nakaraang taon. Tila may ilang mga problema na mahirap lutasin. Ilang malalaking desisyon ang sunod-sunod na nagkamali, at ang pondo ay sobrang higpit. Si Fang Yuan ay sumulyap at basta na lang binura ang mensahe. Nagproseso siya ng ilang mga email. Isang imbitasyon mula sa isang high-end na Bai Summit sa Asia. Ang venue ay nasa Jing City. Paulit-ulit siyang inanyayahan ng organizer, si Fan, na kilala sa larangan ng teknolohiya at pamumuhunan sa mga nakaraang taon. Dumalo at magbigay ng talumpati. Ang mga daliri ni Fang Yuan ay huminto sa keyboard saglit. Bumalik, iyong lugar na puno ng masasakit na alaala. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig. Hindi na siya iyong kaawa-awang Fang Yuan na nagsusumamo para sa pag-ibig at hinahayaan na lang napihin. Siya na ngayon ang pinuno ng Fang International, isang mabigat na mangangaso sa capital market. May ilang utang na marahil ay hindi na kailangan singilin. Kung hindi sinasadyang tapakan ang mga ito at tingnan ang reaksyon ng iba, mukhang maganda rin. Gawin itong isang ritual upang tuluyang putulin ang nakaraan. Sumagot siya sa email, kinumpirma ang pagdalo. EA Corridor ng Jing City International Airport. Ang pagdating ni Fang Yuan at ng kanyang grupo ay nagpalingon sa ilang mga tao sa paligid. Nakasuot ng salaming pang-araw, napapaligiran ng mga assistant at bodyguard na mukhang elite, hindi siya bagay sa paligid. Ngunit siya ang sentro ng atensyon. Paglabas pa lang ng koridor may naririnig na ingay. Sa kabilang dulo, isang grupo ng mga mamamahayag at fans ang pumapaligid sa isang tao. Flashbulbs na walang tigil na kumikislap. Jiang Liu, tingin dito. Gaano katagal ka mananatili sa pag-uwi? Hindi sumama si Baiba. Hindi tumigil si Fang Yuan sa paglalakad. Pabayan niyang tiningnan ang lalaking nasa gitna ng karamihan. 3 taon ang lumipas, hindi gaanong nagbago ang itsura. Mukha pa ring inosente at walang malay na bulaklak. Ngunit mas marangal na ang kasuotan, at may idinagdag na kumpiyansa na dulot ng pagiging alaga sa kanyang mga mata, at bahagyang di mahalatang pagkabalisa. Nakangiti siya at kumakaway sa kamera, kasama ang ilang mga assistant na maingat na nagbabantay sa kanya. Tila may naramdaman si Jiang Liu, tumawid ang kanyang tingin sa karamihan at nagkita ang mga mata nila ni Fang Yuan sa hangin. Sa sandaling iyon, nagyelo ang ngiti ni Jiang Liu. Lumiit ang kanyang mga pupil. Para siyang nakakita ng isang bagay na lubhang hindi ka panipaniwala, kahit nakakatakot. Hindi ba nawala si Fang Yuan? Hindi ba siya naghihinalo sa ibang bansa? Paano siya napunta rito?
At mukha siyang ganap na nagbago. Ang nakakatakot na presyon ay higit pa sa kay Ningbing. Si Fang Yuan ay sumulyap lamang sa kanya, parang isang taong walang kinalaman. Pagkatapos ay agad niyang inalis ang tingin, sa tulong ng kanyang mga bodyguard, diretsyo siyang nagtungo sa labasan ng airport. Isang mamahaling luxury car ang naghihintay. Si Jian Liu ay kinilabutan sa sulyap na iyon, nakalimutan pa niyang sagutin ang tanong ng mamamahayag. Tiningnan lang niya ang papalayong likod ni Fang Yuan, biglang may matinding pagkabalisa sa kanyang dibdib. Paano siya bumalik? Maraming mga kilalang tao ang naroon. Si Fang Yuan, bilang importanteng panauhin, ay inilagay sa harapang posisyon. Ang kanyang maikli at matalas na talumpati ay umani ng palakpakan mula sa madla. Maraming malalaking tao sa industriya ang kusang lumapit upang makipagpalitan ng business card at makipag-usap. Sa pahinga, si Fang Yuan ay may hawak na isang baso ng champagne, nakatayo sa terrace at tumitingin sa tanawin ng lungsod. Isang boses ng babae na puno ng pagdududa at komplikadong emosyon. Ang tumunog sa kanyang likuran, dahan-dahang lumingon si Fang Yuan. Si Bai Bingbing ay nakatayo sa harap niya. Nakasuot ng high-end na gown, napakaganda pa rin, ngunit may hindi maipaliwanag na pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Fang Yuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, pagsusuri, at isang bahagyang pagkaunawa na hindi niya namamalayan. Ang lalaking nasa harap ay pamilyar at bago. Ang kanyang mga hugis ay iyong Fang Yuan na nahuhumaling sa kanya, ngunit ang kanyang ugali ay ibang-iba, malamig at malalim. May presyon ng isang taong nasa mataas na posisyon. Medyo namamaos ang boses ni Bai Bingbing. Bakit? Ikinumpas ni Fang Yuan ang kanyang baso. Ang tono ay walang emosyon. Miss Bai, matagal na tayong hindi nagkita. Dumalo ako sa summit. Kailangan ko bang magpaliwanag? Ang kanyang saloobin ay napakalayo at magalang. Para silang mga ordinaryong kakilala na matagal nang hindi nagkita. Nanikip ang dibdib ni Bai Bingbing. Bumalik ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang mabawi ang kapangyarihan. Ang kanyang tono ay may karaniwang malamig na kayabangan. Ikaw, ilang taon kang naging tao-tao na. Paano, nakahanap ka ng mayamang babae sa ibang bansa? O ginamit mo ang 50 bilyon kong puhunan? Ito ay masakit at masama. Halos hindi niya sinasadya, gusto niyang saktan siya, gusto niyang ibalik siya sa posisyon na kanyang minamaliit. Sa halip, mahinang tumawa si Fang Yuan. Ang tawa ay puno ng pangungutya. Miss Bai, talagang hindi ka nagbago. Ang iyong pananaw ay kasing rasyonal ng dati. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi naging maganda ang 3 taon mo. Malaki ang problema ng Bai Group, hindi ba? Nagbago ang kulay ng mukha ni Bai Bingbing. Ano ang ibig mong sabihin? Isang hakbang na lumapit si Fang Yuan. Kahit nakangiti ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo na ang lupa sa silangan ng lungsod na binili mo sa sobrang presyo, ngayon ay wala ng halaga? Ang proyekto sa bagong enerhiya na iyong pinilit na ipatupad, ang pangunahing patent infringement lawsuit ay nagdudulot ng sakit ng ulo. Ang pinakamalaking problema ay ang pagbabayad ng utang sa bangko. Malapit nang maputol ang pondo mo. Si Bai Bingbing ay lalong nabigla sa kanyang naririnig. Ang mga trade secret na ito. Paano niya nalaman ng napakalinaw? Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay lagi kang nagpapadala sa emosyon para lang mapangiti ang iyong alaga. Maaari mong baliwalain ang mga batas ng merkado at hindi isinasaalang-alang ang gastos. Upang patunayan na mas maganda ang paningin mo kaysa sa akin, pinipili mo ang mga proyektong hindi ko pinansin. Paano mo ginagamit ang mga pamamaraan ng negosyo na itinuro sa iyo ng aking pamilya upang hampasin ang mukha ng aking pamilya? At ang resulta, ang bawat salita niya ay parang kutsilyo. Tumama ng tumpak sa pinakamahina ni Bai Bingbing. Sa loob ng 3 taon na ito, sinubukan niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay kahit wala si Fang Yuan. Upang ibigay ang lahat ng pinakamahusay kay Jiang Liu, lalong nagiging sarado ang kanyang desisyon sa ibang opinyon. Manahimik ka, anong alam mo? Galit na nahiya si Bai Bingbing, kahit nahihirapan ang Bai Corporation, hindi mo dapat makialam bilang isang tagalabas. Huwag mong isipin na may karapatan kang humarap sa akin ngayon. Siyempre may karapatan ako. Malamig na pinutol siya ni Fang Yuan, huwag mong kalimutan na ang unang proyekto mong itinayo mula sa wala, ang panimulang pondo ay galing sa pamilya ko. Ang unang network ng mga tao mo ay binuksan ng aking ama. Kahit ngayon, nagmamakaawa ka para sa pamumuhunan mula sa Rothschild family ng Europe. Ay dahil sa respeto kay Fan. Para bang tinamaan ng kidlat si Bai Bingbing na natiling nakatigil. Nawala ang kulay ng kanyang mukha. Ay, ikaw ano ang sinabi mo? Sinabi ko, isa-isang salita ni Fang Yuan. Ang Bai Empire na itinuring mong kayamanan at inialay ang lahat para protektahan, mula pa sa simula ay itinayo sa kawanggawa ng pamilya Fan. Ngayon ay ayaw ko na, gusto kong alisin ang ilang mga brick na ito, sa tingin mo ba ay babagsak ito?
Nang napakaganda. May malamig na ngiti sa kanyang labi, habang pinapanood ang nanginginig na katawan ni Bai Ningbing. Walang kasiyahan sa paghihiganti sa kanyang puso, tanging ganap na pagkalaya at awa. Bai Ningbing, lumayo ka sa akin. Huwag nang muling humarap sa akin, at huwag mong hayaan ang iyong mahal na Jiang Liu na manginis sa akin. Inayos niya ang kanyang manggas. Kung hindi ako makakapigil na patunayan sa iyo kung paano kayo magkasamang mawawasak, ikaw at ang iyong itinakdang pangunahing karakter. Pagkatapos sabihin yon, hindi na siya tumingin sa kanya, tumalikod at umalis, iniwan si Bai Ningbing na nakatayong nakatigil. Malamig ang buong katawan, parang biglang naubos ang lahat ng lakas at pagmamataas. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang napagtanto. Maaaring may nawala siya ng tuluyan, at ang halaga ng pagkawala ay maaaring hindi niya kayang bayaran. Pagkatapos ng summit, hindi nagtagal si Fan Yuan, direktang naghanda siyang pumunta sa airport. Umuwi sa bansa. Ang konvoy ay nagmamaneho sa highway, iniulat ng assistant ang trabaho sa kanya. Sa unahan, isang mabigat na truck ang biglang nawalan ng kontrol. Biglang pumihit, malakas na bumangga sa konvoy ni Fan Yuan. Bam! Malakas na tunog ng impact. Biglang bumukas ang airbag, naramdaman ni Fan Yuan ang malakas na puwersa. Ang mga tainga ay puno ng metal na nagkiskisang masakit na tunog. At ang sigaw ng assistant, ang kanyang ulo ay malakas na bumangga sa bintana ng kotse, lumipad ang kanyang salamin. May mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo. Narinig niyang pinilit na binubuksan ang pinto, ilang mga tao na nakasuot ng itim na combat uniform. Napaka-propesyonal at mabilis ang pagkilos, inilabas siya mula sa nasiraang kotse. Tiyak ang kanilang target. Direkta nilang itinurok sa kanya ang isang sedative. Sa huling tanawin ni Fan Yuan, isa sa mga bandido. Isang malabong tatoo ng alakdan sa likod ng tainga. Bago mawalan ng malay, isang kaisipan lamang sa kanyang isip. Sila ay nakatarget sa akin. Hindi alam kung gaano katagal, nagising si Fan Yuan sa isang pagsuray. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bangka, puno ng amoy ng isda at maalat na dagat. Ang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali. May tela sa bibig. Mahinahon niyang inobserbahan ang paligid, sinusuri ang sitwasyon. Pagkidnap, para sa pera, o para patayin? Bumukas ang pinto ng kabin. Pumasok ang isang lalaking naka-floral shirt, humihitit ng tabako, may peklat sa mukha. Sinusundan ang dalawang matatapang na marinero. Oh, gising na ang Master Fan. Ngumiti ang lalaking may peklat. Nagpapakita ng dilaw ng ngipin. Malamig siyang tumingin sa kanya ni Fan Yuan, sininyasan niyang alisin ang tela sa bibig. Nagpakita ng senyales ang lalaking may peklat, at isang marinero ang bastos na hinugot ang tela. Sino ang nagpadala sa inyo? Paos ang boses ni Fan Yuan dahil sa kawalan ng tubig. Bai Ningbing, tumawa ang lalaking may peklat, siya ngayon ay hindi na makakatulong sa sarili. Walang ganyang lakas ng loob. Sino kung gayon? Mabilis na umandar ang isip ni Fan Yuan, inalis si Bai Ningbing. Ang kanyang mga karibal sa negosyo sa ibang bansa, o ang isang proyektong naagaw niya kamakailan na sumira sa interes ng ilang puwersa. Masyadong mabilis ang kanyang pag-angat, hindi maiiwasang makasagasa sa iba. Mukhang maraming kaaway si Ginoong Fan. Humiga ng usok ang lalaking may peklat, may panunukso ang tono. Pero kami ay para lang sa pera, hindi para sa tao. Nagbayad ng napakalaking halaga ang kalaban para tanggalin ka ng tuluyan. Hindi nagpumilit si Fan Yuan. Mas lalo sa ganitong sitwasyon, nararamdaman niya ang paggalugad ng bangka, naririnig ang dagundong ng makina at alon ng dagat. Nagpapakita ito na ito ay isang katamtamang bangkang pangisda, patungo sa international waters. Sa international waters, siya ay tunay na mawawala. Napakalaking halaga. Paos ang boses ni Fan Yuan, ngunit may kakaibang kalmado. Ang makapagbayad ng napakalaking halaga para mag-utos sa mga profesional na grupo tulad ninyo, ilan lang sa loob ng bansa. Si Li o si Zhao. O isang taong may kaugnayan sa isang grupo sa Beijing na malapit ng mabangkarote, nangangailangan ng panlabas na puhunan, ngunit ayaw magbayad ng halaga. Sinadya niyang maging malabo ang pagsasalita, nakatingin sa reaksyon ng lalaking may peklat. Nang banggitin niya ang Iling Shai, at malapit ng mabangkarote. Ang kilay ng lalaking may peklat ay napakaliit na gumalaw, bagaman mabilis na bumalik, hindi ito nakataka sa mga mata ni Fan Yuan. Hindi direktang inutusan ni Bai Ningbing ngunit malamang na may kinalaman siya, marahil ang mga shareholders ng Bai Corporation na nagmamadali. O ang puwersa sa likod ng isa sa mga inapakan niya noon na mga langgam nang pilitin niyang durugin ang Bai Corporation. Ngayon si Bai Ningbing ay lubhang abala. May gustong patayin siya upang paglingkuran ang ilang kapangyarihan sa likod ni Bai Ningbing o guluhin ang sitwasyon. Si Ginoong Fang ay isang matalinong tao, ngunit ang mga matatalino ay kadalasang hindi nabubuhay ng matagal. Hindi direktang sumagot ang lalaking may peklat. Iwinagayway ang kanyang kamay, dagdagan ang gamot para mas matagal siyang matulog. Mas madali ring ayusin kapag nasa lugar na. Isang marino na may dalang hiringgilya ang lumapit. Lumubog ang puso ni Fang Yuan.
Kung mabigyan siya ng panibagong iniksyon, magiging isda na siya sa kanila. Nasa sandali nang tatagos ang karayom sa kanyang balat. Biglang yumanig ang barko, parang bumangga sa isang bagay. Lahat ay natumba. Nahulog ang hiringgilya sa sahig. Ano ba ito? Sigaw ng lalaking may peklat. Ama, parang sumadsad tayo. Hindi tama, ilang beses na natin tinahak ang rutang ito. Isang marino ang pumasok na gulat na gulat. Biglang may ilang maikling hiyawan mula sa labas ng kabin at tunog ng mabibigat na bagay na nahuhulog sa tubig. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaking may peklat. Mabilis niyang hinugot ang baril at sumenya sa mga natitira. Isang marino na lang ang natira sa loob. Nerbiyoso rin ang marino, paminsan-minsan ay sumisilip sa pinto. Pagkakataon, ginamit ni Fang Yuan ang panibagong pagyanig ng barko. Upang itulak ng malakas ang bakal na dingding gamit ang kanyang nakataling mga paa, na nagdulot ng malakas na lagapak. Ang atensyon ng marino ay nalihis. Gamit ang lakas ng kanyang tiyan at baywang, gumulong si Fang Yuan at sumalpok sa ibabang bahagi ng marino. Nahulog ang marino nang hindi inaasahan. Mabilis na umupo si Fang Yuan, at sa kanyang nakataling mga kamay sa likod, hirap na hinahanap. Anumang bagay na makakaputol ng tali. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang matalim na piraso ng metal na umangat dahil sa banggaan. Ang bahaging kanina pa bumangga, napuno ng sobrang saya ang kanyang puso. Agad niyang ginamit ang piraso ng metal upang kuskusin ang tali sa kanyang mga kamay. Ang magaspang na hibla ng tali ay unti-unting naputol. Mula sa labas ng kabin ay may mga tunog ng labanan at ilang mahihinang palo, tila napakainit, ngunit mabilis na tumahimik. Hindi bumalik ang lalaking may peklat ni ang ipinadalang tauhan. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumiklab ang puso ni Fang Yuan. Mas mabilis ang kanyang kamay. Isang figura na naka-diving suit, na may pintura sa mukha, tanging matatalas na mata ang nakikita, ay tahimik na pumasok. Ang dalaw ay propesyonal tulad ng mga elite na sundalo sa Hollywood. Tiningnan niya si Fang Yuan na nagkakamot ng tali at sulyap sa natumba na marino. Lumapit lamang siya at gamit ang isang sundang ng militar, madaling pinutol ang tali sa kamay at paa ni Fang Yuan. Kaya mong maglakad. Ang boses ng lalaki ay mababa, medyo malabo dahil sa maskara. Inikot ni Fang Yuan ang kanyang namamagang kamay at paa. Hinugot ang tela sa kanyang bibig at huminga ng malalim. Hindi niya tinanong kung sino ang lalaki. Hindi ito ang oras. Sumunod sa akin, mabilis. Nauna ang lalaki palabas ng kabin. Sumunod si Fang Yuan. Ang tanawin sa deck ay nagpaliit ng kanyang mga mata. Ilang bandido ang nakahiga sa iba't ibang posisyon. Hindi malaman kung patay o buhay. Sa dagat, isang mabilis na bangka na malinaw na binago ay nakadikit sa bangkang pangisda. Dalawang iba pang nakaunipormeng tao ang nasa bantay. Walang alinlangan si Fang Yuan. Tumalon siya patungo sa mabilis na bangka at matatag na sinalo. Sinundan siya ng kanyang tagapagligtas. Umugong ang makina ng bangka, agad na humiwalay sa bangkang pangisda, sumugod sa madilim na dagat. Patungo sa direksyong malayo sa internasyonal na tubig. Hanggang sa mawala ang anino ng bangkang pangisda, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa tatlong taong nagligtas sa kanya. Sino kayo? Hinubad ng lalaki ang kanyang maskara. Nagpakitang matigas at malamig na mukha. Ginoong Fang, kami ay mga empleyado ng Deep Blue International Security Consulting Company, na may pangmatagalang komisyon mula sa inyong amang si Fang Jianhong, upang magbigay ng pinakamataas na antas ng seguridad sa mga sitwasyong lubhang emergency. Matapos magpadala ng distress signal ang inyong built-in na locator, sinimulan namin ang emergency procedure. Natigilan si Fang Yuan. Ama, hindi niya narinig na binanggit ito ng kanyang ama. Narinig na niya ang pangalan, isa sa pinakamataas na antas at pinakamisteryosong pribadong militar at seguridad na kumpanya sa mundo. Napakamahal ng bayad. Ngunit napakahusay ng serbisyo. Ang kanyang ama ay tahimik na nag-ayos ng ganitong proteksyon para sa kanya. Isang mainit na alon ang dumaan sa kanyang puso. Halo ng malalim na pasasalamat at pagkakasala sa kanyang mga magulang. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ay napakalalim at maingat. Salamat, taimtim na nagpasalamat si Fang Yuan. Nagbayad na si Ginoong Fang ng sapat na garantiya. Pinutol siya ng pinuno. Ang aming misyon ay tiyakin ang inyong ganap na kaligtasan. Maaari rin kaming magbigay ng limitadong suporta para sa follow-up na investigasyon. Kailangan bang imbestigahan ng Deep Blue ang pagkakakilanlan ng mga umaatake? Agad na naging malamig ang mga mata ni Fang Yuan. Alamin niyo kung sino ang gustong pumatay sa akin, lahat ng may kaugnayan. Nagpause siya, pagkatapos ay dagdag, unahin ang mga naugnay sa Bai Corporation. At isang taong may tatoo ng alakdan sa likod ng tainga. Naunawaan, tumango ang pinuno at nagsimulang mag-ayos gamit ang satellite phone. Mayroon ng konvoy na naghihintay. Nagbihis si Fang Yuan ng malinis na damit at inalagaan ang sugat sa kanyang noo. Mukha siyang gusgusin, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas at malamig kaysa dati. Pinutol niya ang huling hindi kinakailangang awa.
Dahil may mga tao na ayaw siyang mabuhay. Kaya papatayin muna niya sila. Pagbalik sa hotel na tinutuluyan, napakabilis ng Deep Blue. Dumating na ang paunang ulat. Ang employer ay naglipat ng pera sa pamamagitan ng maraming offshore shell company at ang pinagmumulan ng pondo ay tumutukoy sa isang pribadong pondo na rehistrado sa British Virgin Islands. Walang emosyong nagulat ang responsable na ang isa sa mga pangunahing mamumuhunan ng pondong ito ay si Li Ziyuan ng pamilyang Jinli. Si Li Ziyuan, pamilyar kay Fang Yuan ang pangalang ito. Ang binata ng pamilyang Jinli, isang kilalang playboy at isa ring masugid na manliligaw ni Jiang Lior. Madalas siyang magbigay ng problema kay Fang Yuan dahil kay Jiang Lior. Ang muling pagsilang ni Fang Yuan sa pagkakataong ito ay nagbago ng maraming bagay. Matapos ikasal sina Bai Ningbing at Jiang Lior, tila tumahimik sandali si Li Ziyuan. Parang sinisisi niya kay Fang Yuan ang pagkabigo sa negosyo ni Bai Ningbing at ang pagkainip ni Jiang Lior. Gusto niyang tanggalin si Fang Yuan, ang dating asawa at hadlang, para makakuha ng pabor kay Jiang Lior at samantalahin pa para agawin ang Bai Corporation. Paano naman ang totoo ng alakdan? Miyembro iyon ng Black Scorpion Mercenary Group, isang maliit na organisasyon ng mga mersenaryo na aktibo sa Timog Silangang Asya. Pera lang ang kilala, hindi tao. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Scarface, isa siya sa mga pangunahing miyembro. Mahahanap ba sila? Basta tumatanggap pa sila ng trabaho. Kailangan bang linisin? Ang tono ng responsable ay parang nagtatanong kung gusto bang linisin ang kwarto. Sandaling nag-isip si Fang Yuan. At kumislap ang berde sa kanyang mga mata. Hanapin sila, alamin ang lahat ng alam nila. Tapos linisin. Hayaan muna siyang maglaro ng ilang araw, bigyan mo ako ng lahat ng lakas para kolektahin ang lahat ng maruming sikreto ng pamilyang Li. Paglabag sa negosyo, gray market transactions, issue sa buwis, lalo na kay Li Ziyuan mismo. Gagawin ko siyang magbayad ng 10 beses. Daang beses para sa hangal na pagkilos na ito. Umalis si Fang Yuan ayon sa plano, parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang network ng paghihiganti ay lihim ng naihasik. Pagbalik sa Europa, habang patuloy na iniuutos ang pagsalakay sa pamilyang Li. Mas maraming oras ang ginugol ni Fang Yuan sa kanyang sariling imperyo ng negosyo at paggaling ng katawan. Inayos ng Deep Blue Company para sa kanya. Ang pinakamahusay na mga trainer sa labanan at baril. Matapos maranasan ang pagdukot na nagbanta sa kanyang buhay, mas alam niya kaysa kaninuman na ang sariling lakas ang pundasyon. Makalipas ang ilang buwan, isang malaking lindol ang naganap sa financial circle ng Jing City. Sunod-sunod na nalantad ang malalaking iskandalo sa maraming kumpanyang nakalista sa ilalim ng pamilyang Li at biglang bumagsak ang presyo ng mga bahagi nito. Sumunod, agad na umaksyon ang mga ahensya ng buwis at economic investigation at dinala para imbestigahan ang pinuno ng pamilyang Li at si Li Ziyuan at iba pang mahahalagang miyembro. Ang buong Li Group ay biglang naging delikado, halos bumagsak. Ayon sa balita, bago siya dala-dala. Sumigaw si Li Ziyuan na si Fang Yuan ang may gawa sa kanya, ngunit walang ebidensya. Itinuring lang ng iba na kabaliwan. Ang lahat ay nangyari ng mabilis at matindi, parang may isang di nakikitang kamay na eksaktong kumokontrol sa lahat. Bahagyang nahulaan ng mga nasa circle na maaaring may kinalaman ito sa biglang pagbabalik. At mabilis na pag-alis ni Fang, ngunit walang nangahas na sumubok ng malalim, sa halip ay mas nag-ingat. Sa pangalan ni Fang Yuan, sa isang high-end na nursing home, pinapanood ni Jiang Lior ang balita tungkol sa bangkarota ng pamilyang Li sa Ri. Natakot, namutla ang kanyang mukha, at nahulog ang prutas sa kanyang kamay. Dahil sa mga bagay-bagay sa kumpanya ni Bai Ningbing. At biglang pagbagsak ni Li Ziyuan, siya ay laging nababalisa. Ningbing, paano nangyari ang pamilyang Li? Si Ziyuan siya. Hinawakan ang kamay ni Bai Ningbing sa tabi, nanginginig ang boses. Si Bai Ningbing ay pagod na pagod. Hindi maitago ang pagod at kaunting takot. Ang nangyari sa pamilyang Li ay nagdulot sa kanya ng malamig na sakit, mas alam niya kaysa kaninuman. Na ito ay tiyak na gawa ni Fang Yuan, napakalupit, napakabuo. Siya ay pumatay ng manok para takutin ang unggoy, at ang unggoy na iyon ay siya. Pilit na pinakalma ni Bai Bingbing ang sarili, hinawakan ang kamay ni Jiang Liu. Ayos lang, ang pamilya Li ay may sarili nilang problema. Hindi niya masabi kay Jiang Liu ang kanyang haka-haka, lalo na't ayaw niyang sabihin na si Li Ziyuan ay maaaring nagdusa ng malaking kapahamakan dahil sa pagtanggol sa kanila. Ang kanyang espesyal na katulong ay pumasok na may mabigat na mukha at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Agad na namutla ang mukha ni Bai Ningbing, ang mga kinatawan ng pamilyang Rothschild. Ay biglang tinapos ang lahat ng negosasyon, ang tanging sinabi nila ay nakasakit kayo ng taong hindi dapat saktan. May panginginig din ang boses ng katulong, taong hindi dapat saktan si Fang Yuan. Si Bai Ningbing ay nakaramdam ng pagkahilo. Halos mawala ng malay. Ito na ang huling dayami na pumutok sa likod ng kamelyo. Kung wala ang napakahalagang pamumuhunan na ito,
Ang Bai Corporation ay talagang matatapos na. Ang mga taon ng kanyang pagsisikap, lahat ng kanyang bagay. Galit siyang kumuha ng kanyang telepono, gustong tawagan ang numerong inakala niyang. Hindi na niya muling makokontak, ngunit natuklasang siya ay nakablock na. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Fang Yuan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Lahat ng kanyang mga mensahe ay nawala na parang bato sa dagat. Sa pinakamalamig na paraan, sinabi sa kanya ni Fang Yuan, wala ka ng karapatan na humingi ng tawad. Ang pagkabigo ay parang malamig na tubig dagat, tuluyang lumubog si Bai Ningbing. Tinignan niya si Zheng Liu na hanggang ngayon ay musmos at walang alam sa mundo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at pagkalito. Para sa tinatawag niyang tunay na pag-ibig, itinapon niya ang pinakamahalagang puso. Sinira ang taong tunay na nagmahal sa kanya, at ang kapalit ay isang malalim na bangin. Makalipas ang ilang araw, opisyal na idineklara ng Bai Group ang pagkalugi at reorganisasyon. Ang mga stock ay suspendido, ang malaking imperyo ng negosyo ay gumuho. Maraming media ang nag-ulat tungkol dito. Tinatawag itong pinakanakalulungkot na halimbawa ng negosyo sa taong ito. Sa European Estate, si Fang Yuan ay tumingin sa balita tungkol sa pagkalugi ng Bai sa kanyang tablet, walang anumang damdamin sa kanyang mga mata. Pinatingnan niya ang pahina. Kinuha ang isa pang dokumento sa tabi, iyon ang huling ulat na ipinadala ng Deep Blue tungkol sa nakaraang kaso ng pagdukot. Lahat ng direktang sangkot na miyembro ng Black Scorpion ay naproseso na. Ang mga pahiwatig sa likod, maliban sa pagturo sa bumagsak na isang vice-presidente sa loob ng Bai Group na matagal nang hindi nasisiyahan kay Bai Ningbing at sinubukang gumamit ng iba upang patayin ang kanyang kaaway. Lumikha ng kaguluhan upang agawin ang kapangyarihan. Ang taong iyon ay hindi rin pinalampas ni Fang Yuan. Ang kaugnay na ebidensya ng krimen ay ipinadala na ng hindi nagpapakilala sa mga otoridad. Lahat ng away at sama ng loob ay natapos na. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na naglalakad ng payapa sa damuhan. At isang tuta na Labrador Retriever na masayang tumatakbo. Iyon ang kanyang bagong aso, ang pangalan ay Rongrong pa rin. Hindi ito ang dati, ngunit ito ay kumakatawan sa isang bagong simula. Bumubuhos ang sikat ng araw. Mainit at puno ng pag-asa. Tumulog ang telepono, ito ay ang kanyang katulong na nagpapaalala sa kanya na mayroong isang meeting tungkol sa pagbili ng isang pambihirang minahan ng mineral sa Africa. Si Fang Yuan ay huminga ng malalim sa sariwang hangin, ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti.